Si Senator Bato de la Rosa nagtatago pa rin bagamat nagsuko na siya ng 20 baril niya sa PNP. Habang si Senator Jinggoy Estrada nakakulong ngayon para sa kasong graft at plunder tungkol sa flood control scandal. Ang pangamba ni Senator Ping Lacson, paano na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung madadagdagan ang mga senador na maaaresto? Sa ilalim kasi ng plunder law at anti-graft law, ang mga inaakusahang opisyal ay suspendido sa pagiging senador. Suhestyon ni Lacson, suspendihin ang mga senador bilang mambabatas pero hindi bilang senator judge. Payagan din daw makadalo sa paglilitis ang mga nakadetain na senador. Yun nga lang parang di magandang tignan na senator judges sa umaga tapos bilanggo sa gabi. Ang mungkahi ni Lacson, tinabla ng isang eksperto sa saligang batas. Faulty ho yun, mali. Hindi ho tamang sabihin, pwede siya na maging impeachment court judge kahit may suspension kasi hindi ito sakop ng suspension. The law does not distinguish between or among the different functions of a public official. Ganyan din ang pananaw ng House Lead Prosecutor na si Congresswoman Jervy Luistro. Hindi rin daw dapat ibilang ang boto ng mga hindi makadadalo. This is my opinion. If the voting will happen now, it should be 22 as well. Samantalang ang House Prosecutor din na si Congressman Terry Ridon, walang nakikitang problema kahit pa bumoto yung mga nakakulong na senador. Ngayong nagpatawag ng special session ang Pangulo, naniniwala ang House Prosecution Panel na dapat iprioridad ng Senado ang pag-aayos sa kanilang gusot, lalo na ang pag-elect ng Senate President bago ang impeachment trial. Siguro ngayon naman alam nyo na sa gitna ng pagpapanggap ng Malacanang 11+1 na sila ang tunay na mayorya ng Senado, ang katunayan ay sa ating saligang batas, sabi na ang Senate President kinakailangan merong majority vote ng lahat ng mga senador. Yan ay 13 votes. At sa ngayon, walang ibang tao na merong 13 votes kung hindi si Alan Peter Cayetano. Kaya bagamat sinasabi nila na nabakante na raw ang posisyon ng Senate President at ang acting Senate President at ang Senate President pro tempore raw ay si Sherwin Gatchalian, alam natin na walang legal na basihan yan. Alam din natin na sa saligang batas ang nakasulat mayorya ng lahat ng miyembro ng bawat kamara ang quorum. Again, sa Senado, ang quorum ay 13. At dahil walang 13 na senador na bumoto sa kahit sinong tinalaga nila bilang bagong committee chairman among others ng Blue Ribbon Committee, alam natin na nananatiling chairman ng Blue Ribbon Committee si Pia Cayetano at nananatiling chairman ng subcommittee on flood control scam si Senator Marcoleta. Pero heto, sa gitna rin ng mga salisalita at mga balibalita na at least itong Joel Villanueva na dati nang sinabi ni Ombudswoman Conchita Carpio Morales na dapat matanggal sa posisyon at mapigilan na umupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno dahil sa korupsyon, ay sasambahan daw ng kaso ng Ombudsman para sa plunder dahil nga sa plunder mga flood control projects dyan sa kanyang probinsya ng Bulacan. Pero sabi ng ating bubuit, nakipag-usap daw ang mag-ama kay Liza Tanas at ayun nga po, ang sabi, sige, mawawala ang kaso mo, gaya ng nawala na ang 3 sa 5 kaso ni Chis Escudero kung ikaw ay sasapi sa Sherwin Malacanang Block, no, para maging tunay na minorya. Ngayon kasi, ngayong bumaliktad na si Chis Escudero dahil din sa mga kaso niya at 3 sa 5 kaso niya, ang resulta ay na-dismiss dahil sa kanyang paglipat, meron ng 12 ngayon ang BBM Senate. So kung totoong bali-balita na babaliktad itong Joel Villanueva, magkaka-13 na sila at legal na nilang mapapalitan si Alan Peter Cayetano. Siyempre, kung totoo na meron na silang 13, talagang wala tayong magagawa. Nakasaad yan sa saligang batas, sibak itong si Alan Peter Cayetano at ang pamumuno ng Senado sa panahon na lilitisin si VP Sara sa Senado ay mapapasakamay ng mga aliado ng Presidenteng Bangag, si Marcos Jr. Ngayon, ang problema, dahil naka-adjourn sine die ang Kongreso,
walang formal na plenaryo para maging forum na mapalitan itong si Alan Peter Cayetano. Ang problema, kinakailangan nilang palitan dahil nga kinakailangan nila sunod-sunuran sa Malacanang ang magpe-preside sa impeachment trial ni VP Sara. Bakit? Kasi yung presiding officer magdidesisyon kung dapat bang tanggapin yung mga dokumento na galing sa AMLAC na nakuha na walang basbas ng hukuman. At sangayon sa ating saligang batas, talagang yan po ay inadmissible for any proceeding, for any purpose. So ang desisyon kung yan ay aacceptin o tatanggapin bilang ebidensya ay nasa presiding officer. Narito rin yung issue kung dapat bang makapagbigay testimonya itong nakakulong dahil sa kaso na kidnapping for ransom na si Ramil Madriaga. Well, ang sinasabi ni VP Sara, wala naman yang Madriaga na yan dun sa kahit anong complaint na naisampa bilang basihan ng articles of impeachment laban kay VP. So, dapat hindi siya payagang magbigay testimonya. Ang magdedesisyon muli kung yan ay papayagan ay ang presiding officer na ngayon ay manggagaling sa Malacanang kung tuloy na matatanggal si Alan Peter Cayetano. Okay. Bakit ang Pangulo magtawag ng special session? Ang special session tinatawag ng Pangulo kung naka-recess ang Congress. Kagaya ngayon, naka-recess sila. Magpapatawag lang ng special session kung may mga importanteng batas na dapat nang ipasa. Yung sense of urgency. O kaya merong emergency situations, malaking problema ng bansa, kailangan tawagin mo ang Kongreso para magbigay sila ng kapangyarihan sa Pangulo, magpasar ng batas, ganyan. Ang tanong, meron bang emergency situation ng bansa ngayon? Katulad noon ng pandemic? Wala naman . So, sa tingin ko, opinion ko, there's no need to call for a special session of Congress. Kasi yung mga batas na ipapasa, anti-political dynasty bill, hindi naman apurahan yan. Ano pa? AX. Ano pa? Tertiary Education Act. Binasa ko yung mga nakalinyang batas na dapat aprubahan. Wala. Walang emergency cases doon na dapat ipasa. Ang nakikita kong main purpose ng special session na ito ay upang magbotohan na ang mga senador sa bagong Senate President. Kasi sa nakikita ko na, dahil nagpahayag na ng kahandaan si Villanueva na mag-attend, ibig sabihin, ito, opinion ko lang ito, I might be wrong, sana mali ako. Magkamali sana ako para hindi matuloy. Kaya lang ang nakikita ko sa special session sa June 17, formal nang tatawid si Senator Villanueva. Aalis na sa Cayetano Block at lilipat na sa Gatchalian Block. Ibig sabihin, magiging 13 na sila. Yung dating solid Block 11, nadagdagan ng isa nung tumawid si Escudero. Ito na naman, panibagong tawid, si Villanueva maging 13 na sila. So dahil 13 na sila, naabot na nila yung constitutionally required number of senators to have a quorum and elect a new Senate President. Kaya, normal. Dapat lang purihan, pasalamatan ni Senator Lacson si Senator Joel Villanueva sa kanyang pag-attend dahil sa wakas, makukuha na nila ang leadership change sa Senado. Sa wakas, mapipigilan na nila ang pag-imbestiga sa Blue Ribbon, Blue Ribbon Committee, yung flood control. Kasi nga, nasimulan na ng Cayetano Marcoleta Block noong June 4. Bukas, another one.
May lalabas na additional 14 Marines na magtistigo. Pag hindi nila gagawin ito, pag hindi sila mag-special session, pag hindi nila maagaw ang liderato, di tuloy-tuloy, nako, patay ang mga masterminds. Tuloy-tuloy maisiwalat ang pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan, sa kasaysayan ng bansa. Iyan ang pipigilan nila. Kaya, masayang masaya si Senator Lacson sa gagawing ito ni Villanueva dahil sumunod siya sa yapak ni Escudero.